Ang babae ay laging gumigising sa oras araw-araw. Karaniwan siyang malabo ang mata pero napansin niya na kahit nakasalamin ay hindi pa rin malinaw ang paningin. Akala niya ay tumaas lang ang grado ng salamin niya. Gaya ng dati ay naghihiwa siya ng pakwan at pumunta sa balkonahe. Nagsindi ng sigarilyo para magising ang utak. Pagkatapos nito ay kumain, nagbihis at pumasok sa trabaho. Pagdating sa opisina ay handa na siyang mag-time in. Biglang sumugod ang bidang lalaki na hininggol at sumisigaw. Sakto lang na umabot sa oras. Ang pangalan ng babae ay Jingjing. Bilang katrabaho ng bida palagi siyang dumarating eksakto sa oras. Pero ngayon dahil sa gulo ng bida ay nahuli siya. Bilang paghingi ng paumanhin ay nilibre siya ng bida ng tanghalian. Pagkatapos ng trabaho dinala ni Jingjing ang bida sa bagong bukas na kainan. Tiningnan ito ng bida at agad na lumabas. Plano niyang kumain sa dati nilang pinupuntahan. Nang dumating ang pagkain agad siyang kumain ng sabik. Nakatingin lang si Jingjing sa kanya na may hindi magandang mukha. Mas gusto niyang kumain sa bagong lugar kanina. Ngunit ipinaliwanag ng bida na dito ang pinakamasarap na pagkain. Ngunit hindi malinaw ang paningin ni Jingjing. Nang alisin niya ang salamin pakiramdam niya may problema ito. Baka rin may problema sa kanyang paningin. Kaya kumuha siya ng eye drops at tinulo sa mata. Nakita ng bida na galing ito sa kumpanya ng Shazuno at sinabihan siyang huwag gamitin. Kakaiba raw ang pinuno ng kanilang beauty center. Kung pagod ang mata, masahe lang daw ang kailangan. Pagkasabi nito ay tinangka niyang imasahe ang acupoint ng babae. Natatakot si Jingjing na baka sobra ang lakas kaya mabilis na tumanggi. Kaya tumigil na lang ang bida. Matapos kumain inimbitahan ni Jingjing ang bida na magtsaa. Ngunit may lakad pa ang bida. Bago umalis sinabi niyang magpatingin ito ng grado at bumili ng bagong salamin. Saka na lang daw ang pag-inom ng tsaa. Pagkasabi nito ay masayang naglakad palayo. Sa optical shop, muling sinukat ni Jingjing at nalaman na 2.0 na ang parehong mata niya. Ang biglang paggaling ng kanyang paningin ay labis niyang ikinagulat. Sabi ng may-ari mas maganda siyang tingnan ng walang salamin. Pero kontra ang bida at mas gusto niya ang itsura nito na nakasalamin. Sa rooftop, nakasanayan ng dalawa ang manigarilyo para makarelax. Nabanggit ni Jingjing na baka magsara ang bagong bukas na tindahan sa Kowloon. Hindi ito pinansin ng bida. Para sa kanya, ang Kowloon ay isang lugar na dapat alalahanin. Ang mga kumikislap na ilaw, ang mga makipot at amoy lumang eskinita, at ang mga kapitbahay na palaging maingay. Lahat ng ito ay nagbibigay ng kakaibang damdamin ng nostalgia. Tulad ng pag-ibig na pinapangarap ng lahat, mainit at masaya, isang bagay na mahal ng lahat. Kowloon ay mananatili sa puso ng lahat. Samantalang ang mga bagong bagay ay hindi na kailangan. Ngunit hindi sumang-ayon si Jingjing. Bagkus ay ibinaling niya ang usapan sa bida. Minsan nararamdaman kong si Kudo-san ay nakaka-nostalgia. Wala naman akong ibang ibig sabihin. Jingjing. May mga pinong guhit na sa gilid ng iyong mata. Kinabukasan, pumasok si Jingjing na may suot na salamin na walang grado. Sanay pa rin siya sa dating anyo. Pagkatapos ng trabaho, pinilit siyang ilabas ng bida upang kumain. Hindi sila pumunta sa dati nilang kainan. Pagkos ay dinala siya ng bida sa isang eskinita. Sa kanto ay may nakita siyang lugar na hindi pa niya napupuntahan. Pinatikim sa kanya ng bida ang maraming pagkain doon. Hanggang sa sobrang busog siya at hindi na makalakad. Naalala ng bida ang pangako niyang magkakape kasama si Jingjing. Kaya nagtungo sila sa isang tea house na parang bar. Pagkaupo ay naakit si Jingjing sa mga goldfish doon. Bilang suki, binigyan sila ng staff ng libreng pakwan. Sanay na sanay si bida na manigarilyo pagkatapos kumain. Ngunit si Jingjing na unang beses doon ay nakaramdam ng pamilyaridad. Masaya raw na makakakain ng pakwan habang naninigarilyo. Namangha ang bida at tumitig sa kanya. Naalala niya na may isa ring taong nagsabi ng ganoong bagay noon. Kahit ang gawin nito ay kapareho rin ng taong iyon sa kanyang alaala. Pagkatapos uminom at umalis ay nagpasalamat si Jingjing sa staff. Ngunit inakala ng staff na siya ay kasintahan ng bida. Mabilis namang itinanggi ni Jingjing na mali ang akala nito. Habang naglalakad pa uwi, ikinwento niya sa bida ang sinabi ng staff kanina. Nanahimik ang bida ng 2 segundo at kalahati. Sinabi niyang huwag mag-alala si Jingjing. Habang pinagmamasdan ang papalayong likod ng bida, nanatili siyang nakatayo roon ng matagal. Paglingon niya, bumili pala ang bida ng isang goldfish para sa kanya.
Pag-uwi niya, tinitigan niya ang goldfish at naalala ang bida. Iniisip kung sino ba ang taong may parehong gawin na nabanggit kanina. Kinabukasan, upang may makalipat sa bakanteng kwarto, pininturahan muli ni Jingjing ang walang lamang silid. Sa sobrang init halos nadulas siya pababa, at hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Sa gabi, matapos uminom ng ilang bote ng tubig ay halos matapos na siya. Tumayo siya upang tapusin ang huling pader. Ngunit dahil sa sobrang pagod ay lumabo ang kanyang paningin. At bigla siyang bumagsak, buti na lang at nasalo siya ng bida sa bewang. At nagdala pa ito ng isang lata ng ulang tea para sa kanya. Ang natitirang pader ay siya na ang nagpinta. Habang nakatitig sa likod ng bida, yumuko ng ulo si Jingjing. Gusto ko ang taong ito. Kinabukasan, gaya ng nakasanayan ay pumasok siya sa trabaho. At nadatnan niyang natutulog sa sofa ang bida. Ginaising niya ito at sinabihang huwag hadlangan ang pagbisita ng kliyente. Imbes, iminulat ng bida ang mata at hinayla siya palapit. At kusa siyang hinalikan nito. Namula ang pisngi ni Jingjing at dali-daling pumiglas. Nagkamalay ang bida at agad siyang itinulak palayo. Nagulat si Jingjing at tumitig sa kanya. Hindi makapaniwalang nangyari iyon. Nagkunwaring walang nangyari ang bida at nagsabi lang ng, pasensya, napagkamalan kita, bago umalis. Napahawak sa bibig si Jingjing at natulala. Pagkatapos ng trabaho, maagang umalis ang bida. Pagtingin ni Jingjing sa mesa ng bida, may nahulog na maraming dokumento kaya tinulungan niyang pulutin. At nang yumuko siya ay nakakita ng isang larawan. Pagkabukas niya ay agad siyang nagulat. Sa pag-uwi, muli siyang napadpad sa Goldfish Tea House. At muling inilabas ang larawan habang nakaupo roon. Agad na nakilala ito ng tindero. Siya pala ang kumuha ng litrato ni na Jingjing at ng bida. Ako ang kumuha ng litrato ninyo rito sa shop. Noong ipinagdiriwang ang engagement mo kay Ginoong Kudo. Pasensya na, hindi ko gaanong maintindihan ang sinasabi mo. Ang taong hinalikan ni Kudo sa anime. Sino ba talaga siya? Ang babaeng nakaharap ngayon ay nagpaayos mula ulo hanggang paa. At ang dahilan lang nito ay, para kalimutan ng lahat ng nakaraan at magsimulang muli. Si Jingjing na kanina pa nag-aalala sa litrato, ay biglang nakatanggap ng tawag mula kay Xiaohei. Sa kabilang linya, nagrereklamo itong sobrang ingay ng kapitbahay. Kaya nagpasya siyang puntahan ito. Pagdating sa pintuan, halos mapatalon siya ng pagbukas ng pinto. Punong-puno na ng mga manika ang buong bahay. At biglang may kamay na lumabas mula roon. Sa sobrang abala niya sa paggawa, nagmukhang ganoon ang bahay. Pagpasok ni Jingjing ay inalukan siya ng tubig. At ipinaliwanag na abala lang siya sa paggawa ng mga manika kaya maingay. Ngunit hindi natuwa ang itsura ni Jingjing. At inilabas niya ang litrato para ipakita. Diretsong sagot nito, hindi ba yan lang ay picture nyo ng boyfriend mo? Walang espesyal doon. Nang sabihin ni Jingjing na hindi siya ang nasa litrato. Ang tingin ng isay siya talaga iyon. Sa alaala ni Jingjing, wala naman silang litrato na magkasama. At hindi rin sila magkasintahan. Parang binura ang malaking bahagi ng kanyang alaala. At ngayon lang niya ito napagtanto. Maging ang lalaking katrabaho niya ay hindi rin ito nabanggit. Ngumiti ang babae at lumapit. Sinabi niyang hindi kailangang magpaka-stress sa nakaraan. Nagpaayos siya ng buong katawan para magsimula ng panibago. At kalimutan lahat ng nakaraan. Kahit banggitin pa ng iba ang dati niyang sarili, itatanggi niya iyon. Sapagkat siya ang may karapatang magtakda kung sino siya. At masaya rin naman ang ganitong buhay. Pagkatapos, binigyan niya si Jingjing ng egg tart na kinain niya noong unang araw ng kanyang bagong buhay. Sa ganoong paraan nagkakilala silang dalawa. At nagpakilala sa isa't isa. Sa loob ng kumpanya, natigilan ang bida ng matagal. Naalala niya ang unang araw na nilaipat siya mula sa branch ng Japan papuntang Kowloon. Pagkatapos ng ilang pagpapakilala, si Jingjing ang unang bumati sa kanya. Mula noon lagi silang nag-uusap tuwing uwian. Ang libangan ni Jingjing ay maglaro ng mahjong. At madalas niya ring isama ang bida sa mga paborito niyang kainan. Laging umu-order ng parehong dumpling. Matapos kumain, pumupunta sila sa rooftop para magyosi. Habang umiinom ng inuming may lasa ng pakwan. Habang pinagmamasdan si Jingjing, hindi napansin ng bida na matagal na pala siyang nakatitig. Pagkabahala, muli niyang tinanong si Jingjing tungkol sa sikreto ng pamumuhay sa Kowloon. Isang salitang, pag-ibig, ang nagpatahimik agad sa bida. Ngunit hindi ito tumutukoy sa pagitan ng tao, kundi sa pagmamahal sa lahat ng bagay na mayroon ng Kowloon. Isang damdaming mahirap ipaliwanag, parang pag-ibig din.
Mula nang dumating si Jingjing sa Kowloon ay minahal na niya ito. Ngunit palaging may usapang jejebin ito. Taon ang lumipas ngunit hindi nangyari. Nag-isip sandali ang bida. Diretsong sinabi na kung mawala ang Kowloon, magiging mahirap pa rin bang mahalin ito. Lumipat ang eksena kay Jingjing. Dinala siya ni Yang Ming upang tikman ang lemon chicken sa malapit. Medyo bumalik ang sigla ni Jingjing. Tungkol naman sa kanyang mga tanong. Sinabi ni Yang Ming na itanong na lang niya direkta sa bida. Dahil hindi naman niya gusto ang babae. Namula si Jingjing nang marinig ito. Dahil ang totoo, gusto niya ang bida. Ngunit dahil hindi ito binabanggit ng bida, hindi na rin niya ito itatanong. Kaya gumawa si Yang Ming ng isang haka-haka. Kung sakaling ang babaeng kamukha mo ay si Jingjing B. At minsan siyang na-engage kay Kudo. Sa madaling sabi, maaaring si Jingjing B ay nawalan ng alaala. Ngunit sa huli, ikaw at siya ay iisang tao lamang. At baka hinihintay ni Kudo na bumalik ang iyong alaala. Kung ganoon nga, maiintindihan kung bakit hindi niya diretsyong sinasabi ang totoo. Sa halip na biglain ka at gawing mas komplikado ang lahat, mas mabuti pang hintayin ka na kusang maalala mo. Kung ganoon nga ang kaso. Sa paningin ni Kudo ngayon, ako ba ay, sana nga, pagbalik sa kumpanya, malapit ng uwian. Niyaya ng bida na kumain muna. Ipinakilala ni Jingjing ang isang tindahan ng lemon chicken. Ngunit nais pa rin ng bida sa dati nilang kainan. Nang marinig ito, tumigil si Jingjing sa ginagawa niya. At sinabing minsan sinabi ng bida na siya'y isang alaala. Ngayon ba'y karapat-dapat pa rin ba siyang alalahanin? Huminto rin ang bida sa ginagawa niya. Isang salita ang nagpahubad kay Jingjing ng salamin. At lumingon upang titigan siya ng bida. Pala, wala ka palang butas sa tenga. Kitang-kita nga ang maliliit na detalye. Halika't kumain tayo ng dumplings na maganda para sa kutis at masustansya. Hindi na ako pupunta, may aayusin pa ako bago umalis. Ganun ba? Mauuna na akong umuwi. Pagkaalis ng bida, nakahinga ng maluwag si Jingjing. Lumapit siya sa mesa ng bida at ibinalik ang litrato. Kinabukasan, nagdaos ng libreng check-up ang Snake Marsh Beauty Company. Bilang pagdiriwang ng pagtatalaga bilang Earth Substar Consultant. Dumalo roon si Jingjing at si Yang Ming. Excited si Yang Ming kung makakakuha ng one-on-one consultation kay Dr. Snake Marsh. At doon ay nakatagpo sila ng kakilalang si Xiaohei. Sabay-sabay silang sumailalim sa iba't ibang pagsusuri, contour check. Nag-book si Jingjing ng proyektong iyon. Samantala, nagbitiw ang kaibigan ng bida mula sa Goldfish Tea House. At ni ang bagong empleyado'y walang alam kung bakit. Ilang sandali lang matapos umalis. Dumating din doon sina Jingjing at Yang Ming. Nang malaman ang sitwasyon, lumabas silang malungkot. Plano sanang itanong ang tungkol sa litrato, ngunit wala na pala ang tao. Sa kanilang pag-uwi, nagustuhan ni Jingjing ang isang hako na may kadena sa isang street stall. Noon ay nabanggit ng bida na wala siyang butas sa tenga. Ngunit ang nasa litrato ay mayroon. Lumapit si Yang Ming at pinili ang hako na kapareho ng nasa litrato. Nang isuot ni Jingjing, labis siyang natuwa. Samantala, naghahanap ng tirahan ng kaibigan ang bida sa opisina. Ngunit pagpasok sa website, agad itong nagkaroon ng error. Pagbalik ni Jingjing, agad napansin ng bida ang hako. Tumayo siya at diretso itong nilapitan. Ang hako na iyan, hindi iyan butas, kundi clip-on lamang. Nakita ko lang sa tindahan sa kalsada, cute kaya binili ko. Nais ko lang baguhin ang pakiramdam ko. Bakit gumagawa ng ganitong kalokohan? Lumabas ba si Kudo? Kinagabihan, malungkot na lumapit si Jingjing kay Yang Ming. Nabitiwan niya ang hako at nahulog ito sa sahig. Agad itong pinulot ni Yang Ming. Pagtingala niya, luhang-luha na si Jingjing. Gusto lang niyang makuha ang pansin ng bida pero hindi inaasahang ikinagalit nito. Inakay siya ni Yang Ming upang kumain at gaman ang loob. Sa kabilang banda, nakaupo ang bida sa hagdan ng tahimik. Hinayaan ang ulan na hugasan ang kanyang damdamin. Pag-uwi ni Jingjing, napaupo siya sa gilid ng kama. Paligid niya ay puno ng mga nakasanayang gamit. Tumayo siya at itinago ang kipaw, salamin, at hako. Kinabukasan, nagsorry ang bida tungkol sa nangyari kahapon habang nagyoyosi. Sinabi ni Jingjing na siya ang magdedesisyon sa lunch para mapatawad siya. Ngayon ay dapat kumain sila ng lemon chicken. Pumayag ang bida.
Ngunit sa gabi pa, kaya't dumating silang dalawa sa kainan ng gabing iyon. Sumubo ng karne ang bida, habang si Jingjing ay nakatitig sa kanya. Nang biglang masabi niyang, masarap, natuwa si Jingjing. Pag-uwi nila, tumigil na ang ulan. Nadulas si Jingjing sa isang baha at muntik nang mahulog. Agad siyang nasalo ng bida. Napatingin siya ng malapitan kay Jingjing. At tila tumigil ang oras ng 2 segundo at kalahati. Itinuturing mo ba akong ibang tao na naman? Nakatingin talaga ako sa'yo. Mag-ingat ka sa iyong mga hakbang. Ngayong gabi, ang bituin ng daigdig ay tila mas maliwanag. Kooperatibong Pelikula, Kowloon Production Committee. Dumating ang araw ng nakatakdang appointment. Pinayuhan ni Yang Ming si Jingjing na maglagay ng lipstick. Pagpasok ay tinanong siya kung ano ang kanyang alalahanin. Nang malaman na tungkol ito sa kulubot sa mata, binuksan ng lalaki ang file at ngumiti ng kakaiba kay Jingjing. Tumayo siya at lumapit upang suriin ang mukha niya. Hinawakan ang kanyang mukha at binuhusan ng papuri. Nabanggit ni Jingjing ang pagkawala ng alaala at lugar na pinuntahan niya. Pagkatapos suriin, sinabi ng lalaki na di niya matutulungan ang kulubot sa mata. Dahil wala itong kasaysayan, karaniwang lumalabas ang kulubot sa paglipas ng panahon. Ngunit kay Jingjing ay parang likas na nariyan na. Tungkol sa alaala, idinagdag niya na baka simula pa'y wala na talaga. Ngunit ang nakapukaw sa kanya ay ang presensya ni Jingjing rito. Agad siyang nag-abot ng kamay upang hawakan ang gilid ng kanyang labi. At pinahid ang lipstick, lumabas si Jingjing na galit at hinayla si Yang Ming palayo. Samantala, seryosong tinitigan ng lalaki ang lipstick sa daliri, at ipinahid ito sa sariling labi. Ito ang pinakamalabong sandali ng babae. Matapos malaman na siya'y pamalit lamang ng isa pang sarili niya, naging magulo ang kanyang isipan. At nang tanungin ang bida kung bakit, bigla siyang inubo at nahirapang huminga. Sunod nito ay nawalan siya ng malay. Nagsimula ang lahat nang pumunta si Dr. Sheno sa pinagtatrabahuhan ng bida. Plano niyang magtayo ng bagong klinika sa Kowloon. Si Jingjing ang naatasang maghanap ng lugar. Ngunit mula nang mangyari ang kahapon, nakaramdam na siya ng takot tuwing makikita ang lalaki. At patuloy siyang pinagmamasdan ni Sheno. Lumapit ang bida at pinagsabihan siya ng mahigpit. Wala siyang pakialam kung anumang titulo ang taglay nito. Ngunit bigla siyang naglabas ng antiseptic spray. At tinutok ito sa mga mata ng bida. Dahil sa kanyang pagkaselen, ayaw niyang mapalapit sa iba. Pag-alis, bigla niyang hinayla si Jingjing at hinalikan ito. Namulat ang bida at napatingin sa eksena. Talagang nakakagulat at lampas imahinasyon. At si Sheno ay hermaphrodite at totoong bakla. Pag-alis niya biglang nagalit ang bida. Si Jingjing naman ay nakatitig sa lipstick sa mesa. Kinabukasan namili ng gamit ang bida at si Jingjing. Dahil maliit ang aquarium bumili si Jingjing ng mas malaki. Mabuting loob ng bida na tinulungan siyang dalhin pa uwi. Sa bahay ni Jingjing, napatingin ang bida sa paligid. Bawat sulok ay maingat niyang pinagmamasdan. Parang walang nagbago, gaya pa rin ng dati. Kumuha siya ng pakwan sa ref at agad kumain. Lumabas sila sa balkanaheng naninigarilyo. Doon pa man kapag nasa bahay ng dating Jingjing. Laging magkasama silang naninigarilyo rito. Matapos palitan ng aquarium, umalis ang bida. Kinabukasan bilang pasasalamat binigyan ni Jingjing ng sunflower. Tinanong siya ng bida kung gaano kadalas palitan ng tubig. Kahit paano ay dapat kada 2 araw. Biglang pumasok si Xiaohei. Gusto niyang lumipat ng bagong silid. Mahilig siyang mamili at puno na ng damit ang bahay. Paglapit niya sa bida napansin niya ang sunflower. Kung gusto raw niya maaari niyang kunin ito. Agad nagbiro si Xiaohei kung may gusto ang bida sa kanya. Namulat ang bida at natigilan. Samantalang si Jingjing ay sobrang nahiya. Halos gusto niyang matuno sa hiya. Makalipas ang kaunti pumasok sila sa bakanteng silid. At natuwa si Xiaohei sa nakita. Naitanong ni Jingjing kung naisipan ba niyang umalis sa Kowloon. Halimbawa lumipat sa syudad ng Bigang. Mas marami ring mapagpipilian doon. Pero ayaw ni Xiaohei na lisanin ang Kowloon. Kahit noong pagkakataong iyon ay desidido siyang hindi aalis. Noong pagkakataong iyon. Talaga bang nasabi ni Xiaohei iyon? Oo, kanina lang. Biglang tumunog ang telepono. At nalaman nilang hindi pa sila nakakapili ng silid. Ipinakilala ng bida sa kanila ang isang lugar. Di nagtagal nakarating silang 3 sa destinasyon. Pagbukas ng pinto mas maliit pa kaysa dati ang silid. Ngunit ang espasyo sa loob ay medyo maluwang. Akala ng bida na hindi magugustuhan ni Xiaohei. Ngunit natuwa siya at agad pinili ito. Kahit ang tanawin mula sa bubungan ay maganda rin.
Sa tuwa umikot siya sa lugar. Sa ibaba may nakatanim na maraming mirasol. Nakapatong sa rehas, ang tingin ng bida ay nasa mga mirasol. Napatingin si Jingjing sa kanya. Ang kahulugan ng mirasol ay, nakatingin lang ako sa iyo. Sa gitna ng biglang sumulpot na mga tingin sa paligid. Ginoo Kudo. Nararamdaman mo ba ang titig ng isang tao? Habang namimili na dulas si Jingjing at nahulog ang barya. Isang lalaki ang lumapit at pinulot ito para sa kanya. Nakamaskara siya at nilaro muna ang barya. Pagkatapos ibinalik ito kay Jingjing. Nagpasalamat si Jingjing ngunit umalis itong hindi lumingon. Kinagabihan lumitaw ang lalaking may maskara sa kama ni Sheno. Nakakagulat at hindi ka panipaniwala, samantala hinahanap ng bida ang kaibigan niyang si Agen. Ngunit sa kabila ng pagtatanong walang nakuha ni isang sagot. Si Jingjing gaya ng dati ay nasa bubungan naninigarilyo. Isang tinig ang biglang sumabat. Paglingon niya nakita ang lalaking may maskara kahapon. Agad niyang inalis ang maskara. At lumabas na siya pala ang kawani sa Goldfish Tea House. At siya rin ang taong matagal nang hinahanap ng bida. Kaya tinanong ni Jingjing ang mga bagay na bumabagabag sa kanya. May alam ba siya tungkol sa nakaraan niyang sarili? Umamin si Agen na alam niya. Alam din niya ang relasyon nila ng bida. Ngunit ang kasalukuyang Jingjing ay hindi na siya ang kilala niya noon. Ang orihinal na Jingjing ay wala na sa mundong ito. Nagulat si Jingjing sa narinig. Maging ang posisyon ng nunal ay kapareho, sobrang detalyado. Tumingin siya at nakaramdam ng inis. Parang ang mahalagang alaala kasama ang kaibigan ay parang tinatapakan ng isang estrangherong galing kung saan, na walang pakundangan. Ngunit ikaw rin ay hindi namamalayang nabubuhay sa buhay ng iba. Nakakaawa rin ito kung iisipin. Balang araw makikita ko rin siya. Ang hindi ko kilalang binibining Jingjing Reiko. Sa daan pa uwi nalito si Jingjing. Baka matagal na siyang namumuhay gamit ang buhay ng iba. Kinabukasan pagdating sa opisina, nakita niyang nalanta ang mirasol. Tinawag siya ng bida at pabirong nagsabing naiinis siya. Bahagyang kunot-noo lang si Jingjing at nagsabing naiintindihan niya. Ngunit sa oras na iyon mabigat ang iniisip niya. Habang sinusunog ang walang silbing dyaryo, nakatulala lang si Jingjing sa tabi. Matapos ang katahimikan, inilabas niya ang tanong sa puso niya. Ako ba ay hindi ang taong nakikita ng bida? Kailan ba dumating ang kasalukuyang ako sa Kowloon? Ang mga gawi at hilig ay sa ibang Jingjing pala. Maging ang ginto sa bahay, paboritong lemon chicken at pagmamahal sa bida. Ngunit sinabi ng bida na ang damdamin ni Jingjing ay isang ilusyon lamang.